Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Nasa napakagandang umaga na ito, purihin po ang Panginoon. Tunay nga pong napakabuti niya, siya'y walang katulad, walang hihigit sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At patuloy po kayong nakikinig sa himpilang ito ng DWAD, CBS, DWAD 1098, na si Jesus ang lahat sa lahat, na araw-araw po ay napapakinggan nyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30. At Sabado at Linggo po, alas 8 hanggang alas 9 po ng umaga. Purihin po ang Panginoon. Kami po ang inyong makakasama, si Ate Oleng at si Ate Ami, in behalf po ng Pastor Rolly. Salamat po sa Panginoon, biyaya at biyaya po ng Diyos na everyday po na tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Pangungunahan po tayo ni Ate Ami sa pananalangin. Hallelujah, purihin ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos,
na kami po ay muli mong ginising sa araw na ito, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Patuloy na binibigyan mo po kami ng kalakasang pisikal. Salamat po sa buhay, sa hininga, sa haba ng buhay na patuloy mo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoon. Tunay po, Panginoon Diyos, na humihingi kami ng tawad sa iyo. Pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo at likhaan mo po kami ng isang pusong dalisay. Salamat po, salamat po, Panginoon. Nandito po kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Samahan mo po kami sa mga oras na ito, Panginoon, at kami po ay maghahayag ng salita mo sa mga oras na ito, at ang makikinig po, bibigyan mo po sila ng pusong makikinig at tenga na handang makinig sa iyo, Panginoon Diyos, O God. Ano man ang mensahe mo sa araw na ito, salamat po, Panginoon, na magiging pagpapala po sa bawat isa at lalo't higit sa mga makikinig sa umagang ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Tunay po, salamat po sa makalangit na pag-iingat mo at patuloy na lukob ng banal na dugo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ngayon po, ito po ang aming dalangin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa iyong kabutihan na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Ito na po si Ate Oleng para maghayag po ng salita ng Diyos. Amen po, purihin ng Panginoon. Salamat sa umagang ito. At tayo po ay makikinig. Meron na po ba tayong Biblia, ballpen, at notebook? Sige po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa, sabi nga po, matatagpuan po sa Roma 14 verse 12. Meron na po ba? Sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dito, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Amen po. Kaya nga po sabi po sa English, each of us will give an account of himself to God. Praise the Lord. Salamat po sa kapagbasa ng ang salita ng Panginoon. At ang atin pong pamagat ay ang pansariling pagsusulit sa Panginoon o sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. Sabi po, napakahalaga daw ng regular at proper accounting sa tagumpay ng anumang negosyo. Good accounting results in good business. Kailangan din ang good accounting sa tagumpay ng ating buhay espiritual. Sinasabi nga po doon sa ating binasa sa Roma, huling paalam sa English po ni Pablo. Sabi po, each of us will give an account of himself to God. Mahalagang makagawa ng araw-araw na pansarili ng pagsusulit sa Diyos ng ating buhay espiritual o spiritual accounting. Ang tawag dito nga, yun nga po yung regular na pag-evaluate ng ating spiritual health upang tiyakin na habang humihina ang katawan, ay lumalakas naman ang ating spiritu. Our body grows older and weaker as the days go by. As we grow older, our spirit grows wiser, younger, and stronger. Hindi nirarayuma ni hinihika ang espiritu. Hindi kailangang pahiran ng efficacent oil. Hallelujah. Praise God. Ganito daw ang cycle sa buhay. Kapag baby ka pa lamang, amoy baby. Kapag teenager, amoy baby cologne. Kapag young adults, amoy perfume. Praise God. Sabi dito, kapag senior citizen daw, amoy efficacent oil. Hallelujah. Sabi po, hindi dapat ganito sa ating espiritu. Hallelujah. Dapat laging amoy baby. Praise God. Purihin ng Panginoon. Itinuturing nating matagumpay ang isang bagay o gawain kung naisa sa katuparan nito ang layunin ng pagkakalikha. Sa gobyerno, ang mga proyekto na mas malaki ang gastos kaysa pakinabang ay tinatawag na mga white elephants. Hallelujah. Liabilities rather than assets.
tayo rin pwede ring maging white elephants. Bakit kaya? Kung hindi natin nagagawa ang layunin ng pagkakalikha sa atin ng Diyos, sa gayon nasasayang lamang ang pagpapasikat ng araw, pagpapakawala ng hangin, at pagpapanatiling malusog ng ating mga internal organs. Meron nga pong nagsabi, our questions are more important than our answers. Sa spiritual accounting, importanteng tinatanong ang mga dapat itanong, at hinahanap ang tamang sagot sa tamang tanong. Kaya mali ang tanong, mali rin ang nakukuhang sagot. Dapat nating masagot ang napakahalagang tanong. Bakit tayo nilikha ng Diyos na kakaiba? Ano ang layunin ng Diyos sa paglikha niya sa atin? Di nga po ba, sabi po sa, kung atin pong babasahin ang Genesis 1:26, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilikha tayo ng Diyos upang maging tagapagdala ng kanyang larawan sa lupa. Masalamin sa atin ang magaganda niyang katangian, maging kawangis niya upang ma-enjoy ang ating fellowship at luwalhatiin at paglingkuran siya magpakailanman. Sabi po, kung meron po tayong naaalala, yung pong sa Guinness Book of World Records, 'di ba meron po mga doon po na sumasali na mga talagang kakaiba. 'Di ba merong kakaiba na sabi nga na may pinakamahabang kuko. Nakita niyo po ba 'yon? Opo, itinalaga niya ang kanyang buong buhay. Ano kanyang ginagawa sa pag-aalaga ng kanyang mahabang kuko. Meron naman po pinakamahabang buhok, 'di ba? Iba-iba po ang makikita natin doon. So what kung siya ang may pinakamahabang kuko o buhok sa buong mundo? Ito ba ang layunin ng buhay? 'Di ba? Kahit nga po si Haring Solomon hindi niya maunawaan kung ano ang layunin ng buhay niya. Pero sabi po sa Mangangaral 1:2, napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Na-imagine mo na ba kung ano ang kalagayan ng sumisigaw? Di ba wala pong saysay? Walang kabuluhan ang buhay. Ganon si Haring Solomon, bagamat matalino, mayaman, makapangyarihan, ngunit hindi alam ang kahulugan ng buhay. Kaawa-awang Haring Solomon, di ba? Sabi po sa Mangangaral 12 verse 13, natagpuan din ni Solomon ang layunin at ang kahulugan ng buhay. Anya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po yung binuod ni Jesus. Makikita po natin sa Mark 12:29-31. Ito po yung pinakamahalagang utos, di ba? Ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ang tunay na layunin ng tao ay ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Wala nang iba ang ipagsusulit natin sa Diyos. Hindi tayo hahanapan ng Diyos ng bank book o diploma o listahan ng mga katungkulang hawak natin. Ang tanging hahanapin ay kung minahal natin siya at kung ipinakita natin ang pagmamahal na iyon sa pagmamahal sa ating kapwa. Ngayong malinaw na ang pangunahing layunin ng buhay, dapat sa gabi-gabi ay isinusulit natin sa Panginoon ang nagdaang araw. Ito'y individual na pagsusulit.
hindi by grupo. Bilang gabay sa ating pagsusulit sa Panginoon, meron po dito mga tanong. Sabi nga po, ano ang mga ginagawa ko sa araw na ito? Sabi po, kung nakapagpatotoo ka sa kabutihan ng Diyos, magalak mong iulat sa Panginoon. Kung nakasakit ka ng damdamin ng iba, iulat ito ng may kalungkutan at pagsisisi. Mahirap daw po sa grading system sa exam ang right minus wrong. Kapag marami kang mali, magkakautang ka pa. Kung ganito po ang sistema ng ating Panginoon, ang dami na nating utang sa Panginoon. Kaya ayos na ayos ang translation ng kasalanan sa Ama natin, di ba? Kung atin pong maaalaala ang panalangin, patawarin mo kami sa aming mga utang. Magkakaroon ng malaking kaibahan ang pamumuhay natin kung bawat araw ay magbibigay sulit tayo sa Diyos sa ating mga ginawa. Kung alam mong may test sa school, siyempre, anong gagawin mo? Siyempre, magpe-prepared ka everyday, hindi ba? Kailangan mo mag-aral para ka pumasa sa exam. At meron po, sabi ka, paano ko ba mapagbubuti para bukas ang mga nagawa ko na? Sabi po, ang mahalaga, ginusto nating pagbutihin ang ating paglilingkod. Sa mga teachers, mahalagang nakikita sa kanilang students ang movement towards improvement. Ako'y naniniwalang ganito rin ang sinubaybayan ng Diyos sa paglilingkod. Let us compete with our own performance and not with the performance of others. Yun po, kailangan yung ating ginawa. Wag po natin tignan yung gawa ng iba. Yung sa atin po, ang tignan natin, yung ginawa natin para sa Panginoon. Hindi po yung ginawa ng iba para sa Panginoon. Kailangang mapabuti ang dati nating ginagawa sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ano ang aking mga kalakasan at kahinaan? Napaka-importante po na kilala natin ang ating sarili. Ito ang guiding role ni Socrates. Alamin natin kung saan tayo malakas at mahina. Doon sa malakas tayo, kayang-kaya nating ipasa yun. Doon kung saan tayo mahina, iwasan natin yun. Kung hindi po, tayo po ay mabobokya sa exam. Tayo po ay baka po tayo ay walang makuha. O ibig sabihin, magiging zero tayo sa exam. Siyempre, kung saan tayo mahina, doon tayo mag-aaral. Di po ba? At sabi nga, alam mo na yon, parang hindi mo na yun aaralin o babasahin mo na lang. Hindi kagaya po kung saan tayo mahina, doon tayo magpo-focus. Amen po. Gaano na ba ako kalapit sa aking long-term goals? Mahalagang tiyakin natin ang ating ba natin araw-araw ay patungo ka sa katuparan ng Diyos? Natutuwa ang mga terror na profesor na ibaksak ang estudyante. Ngunit ang ating professor sa accounting of life, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Paano tayo ipapasa ng Panginoon? Nais niya tayong ipasa. Ayaw niya tayong mabumaksak sa University of Life, di ba? Kasi po, pangako ng Diyos. Ano yung sa Jeremiah 29:11? Pangako ng Lord. Alam po natin yun. Kaya po, kung saan tayo, dapat po yung pong binigay na buhay ng Panginoon sa atin, na nagbibigay ng sabi nga, siya po yung may-ari ng buhay. Paano po tayo ipapasa ng Diyos kung sa lahat po ng ating ginagawa ay ang tinitignan po natin ay ang gawa ng iba? Kasi po kung atin po babasahin ang Roma 4:14 verse 12, at sabi nga po, pag binasa po natin ang buong chapter na ito, makikita po natin ang lahat ng ang nakikita niya ay ang gawa ng kanyang mga kasama o kapatid, kundi po hindi yung kanyang sarili. Kaya po nasabi ng Panginoon, lahat po tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa.
wala po tayong pwedeng, sabi nga, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Lahat ng bagay po ay sa Panginoon. Ang Panginoon lang natin na pwedeng ipagmalaki, wala na pong iba. Kasi lahat ng meron po tayo ay galing sa Panginoon. Di ba? Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon. At ang gagawin po natin, tignan po natin yung mga ginagawa natin. Sabi nga, wag na natin tignan yung ginagawa ng iba, kundi ang tignan po natin yung atin pong gawa. Sabi nga, yung performance natin, ang tignan natin, yun ang ginagawa natin para sa Panginoon. At wag po tayong tumingin sa kanan, sa kaliwa, kundi patuloy tayong tumingin sa Panginoon na nagbibigay po ng lahat ng bagay. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy niya po tayong tinuturuan sa lahat po ng ating mga ginagawa. Sabi nga, tayo po ay nilikha ng Diyos, di ba? Para po sa kanyang para tayo po ma-enjoy natin yung fellowship at huwalhatiin at paglingkuran siya magpakailanman. Amen po. Kaya ang lahat po ng ating ginagawa ay pananagutan natin sa Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, tulungan mo po kaming matiyak kung ano ang at sa lahat sana ng aming ginagawa ay laging maparangalan ka. Makita at madama mo sana ang aming pagmamahal, pagkilala at paggalang sa anumang aming ginagawa. At gayon din naman, maipadama namin sa aming kapwa ang aming malasakit at pagtingin sa kanila. Patuloy na baguhin mo kami sa araw-araw ng aming mga buhay. Patuloy na ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, patuloy na maparangalan ka, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, Lord God. Tunay nga, Lord God, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong maghapon na ito. Ano man ang aming gagawin, ito po ay gagawin namin para sa iyo. Patuloy na ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas. Ikaw ang maparangalan, Lord God. Tunay nga, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang parangal, ang kawalhatian at ang karangalan sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Patuloy nga namin Glory to God. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Ngayon po, dumako po tayo sa ating announcement. For prayer and counseling, landline po 8808-1589, Gian Youth Center. Sa Delight Prayer Garden, 8706-6519. Ulitin ko po, 8706-6519. Yan po yung sa Prayer Garden. Yun naman pong sa mobile phone number po ni Pastor Rolly, 0917-177-6466. Ulitin ko po, 0917-177-6466. Sa telephone po ni Pastor Rolly Antonio. Sa smart naman po kay Pastora Edith Sisiban, 0920-414-0915. Again, 0920-414-0915. Yan po yung phone number ni Pastora Edith Sisiban. Gusto naman pong mag-GCash para sa ating love gift, Edith Sisiban din po, Pastora, 0920-414-0915. Po, doon naman po sa BPI kay Ate Aida Antonio, yung kanya pong savings account, 3196-285291. 3196-285291. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po na nakinig sa mga oras na ito, magandang umaga po sa aming Pastor Rolly, Ate Aida, at dun po sa mga nakinig sa ngayong umaga sa mga kay Kuya June. Yan, salamat sa Diyos sa inyong pakikinig. Good morning po sa Nanay Luming. Ayan, kumusta na po kayo?
Salamat po sa inyong pakikinig. Good morning po kay Nars, Kikay. Good morning. Thank you sa pakikinig. Sa Pasig, ayan. Kay Juliet ng Binangonan. Good morning. Kamusta kayo? Salamat sa inyong pakikinig dyan sa Binangonan. Dyan kila Lisa, dyan kay purihin ng Panginoon. Yan, kay Ate Susan, Kuya Larry, kay Ate Len, Stephen, Arlene, Sabel, ayan. Kay Ate Olive, Kuya Greg, salamat po. Good morning sa inyo. At kay sa lahat po na nakinig sa J-Camp Antipolo, J-Camp Pasig, J-Camp Taguig, J-Camp Binangonan, J-Camp Pasig, yan. Salamat sa Panginoon sa mga nakinig sa umagang ito. Diyan po sa istasyon kay Nonoy. Good morning sa iyo. Noy, purihin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya lagi po tayong makikinig ng radyo araw-araw, Monday to Friday, 6 to 6:30 a.m. At sa Sunday and Saturday, 8 to 9 a.m. Ayan, purihin po ang Panginoon. Always po tayong makinig sa ating radio station ng JCAM. Yan. Salamat po sa inyo. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at patuloy po tayo na huwag manghinawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggamit mo sa bawat isa sa amin. Tunay po, Panginoon. Di po kami magsasawa, kaya magandang umaga po sa lahat. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa Diyos. Kami po ang inyong nakasama, si Ate Oleng at si Ate Ami sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon. Yes, thank you, Lord. Thank you, Thank you, Jesus. God bless you. God loves you. God bless you. And let's give God all the glory. Shalom. Bye. Bye. God bless. God bless po sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw